Ititimanda po kayo. Kalsada naman po kasi. Anong kalsada? Harap ng bahay ko yan lahat. O, bakit yung iba hindi mo nilalagat? Meron Si Cynthia Villar, dati na number 1 senator, pinakamayamang mambabatas, at isa sa pinakamakapangyarihang pangalan sa politika. Pero ngayon, wala na siya sa pwesto, natalo pa sa sarili niyang balwarte at nasasangkot sa sunod-sunod na kontrobersya. Ano nga ba ang nangyari? Kung babalikan mo, parang imposible ito. Sa loob ng maraming taon, si Cynthia Villar ang isa sa pinakadominanteng pangalan sa politika ng Pilipinas. Hindi lang siya basta nanalo, noong 2019, siya pa ang naging number 1 senator. Ibig sabihin, milyon-milyong Pilipino ang pumili sa kanya. Hindi natitinag si re-electionist Senator Cynthia Villar sa top spot sa senatorial race. At hindi lang yon, kilala rin siya bilang pinakamayamang miyembro ng Senado. Isang kombinasyon ng pera, kapangyarihan at impluwensya na bihirang matapatan. Kaya kung may isang tao na mukhang hindi matitinag, siya na yon. Pero bago pa siya naging makapangyarihan, mahalagang maintindihan kung saan siya nanggaling. Hindi siya galing sa hirap. Anak siya ni Filemon Aguilar, isang makapangyarihang mayor at kongresista ng Las Piñas. Lumaki siya sa isang pamilyang may impluwensya, may koneksyon, at may akses sa oportunidad. Bata pa lang, nasa loob na siya ng mundo ng kapangyarihan. Ibang-iba ito sa kwento ng kanyang asawa na si Manny Villar. Kung si Cynthia ay lumaki sa pribilehiyo, si Manny naman ay galing sa hirap, lumaki sa tondo, tumulong sa pagtitinda ng isda at naging working student para makatapos. Dalawang magkaibang mundo ang pinanggalingan nila, pero dito nabuo ang partnership na kalaunan ay magiging pundasyon ng kanilang yaman. Nag-aral si Cynthia sa UP Diliman at kumuha ng Business Administration at nag-MBA pa sa New York University. Hindi lang siya basta may koneksyon, may kaalaman din siya sa finance. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. At noong nagsimula silang mag-asawa sa negosyo noong 1975, malinaw ang kanilang roles. Si Manny ang diskarte, si Cynthia ang sistema. Siya ang humawak ng pera, nagplano ng financial strategy at tumulong sa pagpapalago ng negosyo. Dito nagsimulang lumaki ang kanilang real estate empire. Mula sa simpleng gravel and sand hanggang sa pagiging isa sa pinakamalaking developer sa bansa. At dito pa lang, makikita mo na hindi lang siya asawa ng negosyante. Isa siya sa mga utak sa likod ng kanilang tagumpay. Pagdating ng 2001, pumasok siya sa politika bilang congresswoman ng Las Piñas. 3 termino siyang nanilbihan at dito niya binuo ang kanyang imahe bilang Mrs. Hanipbuhay, isang leader na nakatuon sa livelihood programs. Nakilala siya sa mga proyektong nagbibigay ng kabuhayan gamit ang simpleng materyales. At dito siya naging popular sa grassroots level. Noong 2013, pumasok siya sa Senado. At noong 2019, naging number 1 senator pa. Sa puntong ito, nasa kanya na ang lahat, kapangyarihan, yaman at matinding impluwensya. Pero dumating ang 2025 at dito nagsimulang mabasag ang imahe. Matapos ang kanyang termino sa Senado, tumakbo siya bilang congresswoman sa Las Piñas, ang lugar na matagal ng hawak ng kanilang pamilya. Isang balwarte na halos hindi natitinag sa loob ng 3 dekada. Pero sa isang hindi inaasahang pangyayari, natalo si Cynthia Villar. Hindi lang basta natalo, malaki ang agwat ng kanyang kalaban at mas lalong nakakagulat dahil isa lamang itong independent candidate na dating konsehal. Dito nagsimulang mabasag ang ideya na hindi sila matatalo. At dito rin nagsimulang magtanong ang publiko. Maraming nagsabi sawa na ang mga tao. Mahigit 30 years, iisang pamilya ang paulit-ulit na nasa kapangyarihan. Villar, paikot-ikot sa iba't ibang posisyon. At noong 2025, halos buong pamilya, sabay-sabay pang tumakbo. Para sa iba, hindi na ito simpleng serbisyo publiko, kundi parang naging sistemang umiikot sa iisang apelyido. At dito lalong lumakas ang usapin ng political dynasty. Pero hindi doon natapos ang problema. Noong February 2026, isang video ang kumalat online kung saan makikita si Cynthia Villar na galit na nakikipagtalo sa mga security guard sa BF Resort Village.
Harap ng bahay ko yan at ididemanda ko kayo. Mga linyang agad naging viral. Para sa iba, simpleng reklamo lang ito. Pero para sa marami, simbolo ito ng entitlement at kapangyarihan. At dito lalo pang nagbago ang tingin ng publiko sa kanya. Hindi na lang siya tinitingnan bilang isang leader, kundi bilang isang tao na tila malayo na sa karanasan ng ordinaryong mamamayan. Pero ang mas malalim dito, hindi lang ito tungkol sa isang video. May kinalaman ito sa lupa, sa kalsada, sa access at sa kontrol. Mga isyung matagal nang inuugnay sa kanilang pamilya. At habang mainit pa ang isyung ito, may mas mabigat pang sumabog. Ngayong 2026, nasangkot ang pamilya Villar sa isang seryosong investigasyon. Mga alegasyon ng market manipulation, insider trading at misleading financial disclosures. At ang pinakanagulat ang marami ay ang napakalaking discrepancy sa kanilang kumpanya. Mula sa higit 1 trillion na assets, bumaba sa humigit kumulang 35 billion matapos ang audit. Isang agwat na hindi madaling ipaliwanag. At dito na lalong nagtanong ang publiko. Normal ba ito o may mali? Kasabay nito bumalik din ang mga lumang issue, mga reklamo sa serbisyo ng tubig, land conversion at conflict of interest. Dahil habang nasa gobyerno sila, malaki rin ang negosyo nila sa lupa at development. At para sa marami, doon nagkakaroon ng banggaan ng interes. At habang humaharap siya sa mga isyong ito, may isa pang malinaw na nangyayari, ang paglipat ng kapangyarihan sa susunod na henerasyon. Sa kasalukuyan aktibo si Cynthia Villar sa pagsuporta sa kanyang mga anak, lalo na sa kanilang mga political careers. Madalas siyang makita sa mga public events kasama ang kanyang anak, na tila ipinapasa na ang kanyang impluensya at koneksyon. Para sa iba, ito ay natural na pag-transition. Pero para sa iba, isa itong malinaw na patunay na hindi pa tapos ang political dynasty. Dahil kahit wala na siya sa pwesto, nananatili ang kapangyarihan sa loob ng pamilya. Ngayon kung titingnan mo ang kabuuan, makikita mo ang isang malinaw na pagbabago. Isang babae na hindi galing sa hirap, kundi sa isang pamilyang may kapangyarihan. Naging utak sa likod ng isang bilyonaryong negosyo. Umakyat sa pinakamataas na antas ng politika at naging number 1 senator. Pero ngayon, wala na sa pwesto, natalo sa sariling balwarte at nahaharap sa matitinding issue. Para sa iba, ito na ang simula ng pagbagsak. Pero para sa iba, hindi pa tapos ang laban. Dahil kahit mawala ang isang pangalan sa posisyon, hindi ibig sabihin nawawala na ang sistema. Kaya ang tanong din ngayon ay hindi lang kung ano ang nangyari kay Cynthia Villar, kundi kung ang sistemang kinabibilangan niya ay patuloy pa ring iiral. Ito na ba ang katapusan niya sa politika? O isa lang itong pansamantalang pagbagsak habang pinapasa na ang kapangyarihan sa susunod na henerasyon? Sa huli, ang kwento niya ay hindi lang tungkol sa isang tao. Isa itong kwento ng kapangyarihan, yaman at political dynasty. Kung paano ito nabubuo, tumitibay at minsan kinukwestiyon ng publiko. Dahil kahit gaano kakalakas, isang eleksyon lang, isang viral na video, isang issue, pwedeng magbago ang lahat.